Ang mabukas ng mga pulong gikan sa inyong mga baba. Pulong ka na nagikan sa inyong ministro. Apan nga nung inyong magdalhol sa mga tampalan. Inyong magdalhol sa mga siyas na dili madaro. Nga nung husbong marinyo ang mga sugo kanina. We don't have power to change. Wala ka na ito ihatag ang galamhan o kahong sa pag-usog sa mga subok ka na ito. Sa nato. Kanino. Kanino. Wala. Kung doon na may magapatuo na sila gihatagan o kahong atong danan sa unsa pa nga mga katungdanan. To change the faces or maybe the regulations. Salamat ka na pagpatuo mga yan. Salamat ka na paglingla ka ninyo. Nga ba'y panahon o sahay mo sa limising pagyapon ang kakakapon. Mausap yahapon ang galamhan sa tanas. Taas na mga aslaw ng galamhan hadin ko kami managbantay ka po. Kaya doon na pa'y salingsing yan. Kung ang galamhan sa tanas. Ang chapter ho, kaya mag-ingat po tayo, lalo na sa mga hindi miyembro at sa mga miyembro na rin na mga maluloko ho nila. San Jose del Monte, Bulacan. Ito ay nagulat ako dahil ito pong presidente nila noon, no? Hanggang ngayon ay presidente pa rin nila ito. Ang mismong aking kapatid, lintik ba naman itong Bulacan ang sabi sa akin, nag-alala daw sila, dahil baka daw pakialaman mo yung chapter nila. Sabi ko, saan yan, oy? Diyan sa Bulacan, din. Bakit daw? Tumawag sa akin yung presidente nila, nag-aalala daw sila, dahil baka daw pakialaman mo ang chapter. Ang sagot ko, hindi yan gagawin ni Gingging, mabait yung kapatid ko yan. At saka paano niya pakialaman? Hindi niya kukuhain yan, hindi niya kayang buhatin yan, mabigat yan. Sinabi ko nga sa kanila din, mag-sorry sila sa iyo dahil hindi maganda yung mga salita nila. Para sa kaalaman ko na lahat, ang ating kapatid, no, ay mismo siya ang magsusumbong yan. I-forward niya sa akin ang mga text. Dahil magkapatid kami, kahit ang nangyari. Hindi ko masasaktan, nakaka-insulto kayo. Hindi ba kayo natatakot sa sarili ninyo o nahihiya sa mga sarili ninyong anino man lang? Saan ba kayo humuhugot ng kakapalan ng pagmumukha ninyo? Kakapangliit talaga kayo diba? Let's talk about Jesus Christ. Father alone. Kakapangliit talaga kayo diba? Nakaka-insulto kayo. Dahil, bakit ba ninyo? Saan ba kayo humuhugot ng kakapalan ng pagmumukha ninyo? Na you will make any human being that He is Jesus Christ. Even gagawin ninyo siya na si Jesus Christ. O, diretsohan na tayo. Ang kapatid ko, ang pamangkin ko, kung sino man yung tinitingala ninyo na Jesus Christ, na tao na nasa harap ninyo. Hindi ko masasaktan ang totoong Panginoon. At hindi ba nakaka-insulto yan? Dahil ano ba ang nagawa ni Jesus Christ na nagawa ng sinasabi ninyo yan ang Jesus Christ ninyo? Jesus Christ died, but alam ba niya na mamamatay siya o hindi? Hindi ba alam niya? Yung umpisa, syempre, nagyayaw-yaw siya, nagagalit siya. Bakit? Ayoko nga. Oh.
Pero, kung sasabihin ninyo na ang kapatid ko ay siya si Jesus Christ, siya ang tagapagsalba, nakakulong lang siya dahil yan ang mission. Hello? Jesus Christ died because He meant to die. Walang mission-mission na sinasabi ninyo. Sinabi ng Ama, mamamatay ka. May magawa pa si Jesus. That's why He escaped. Oh, tumakas. Nagtago. Tulad ng kapatid ko, sasabihin na naman ninyo Jesus Christ. Lumayo lang siya. Nagmuni-muni. But he was praying. Nagdasal ng nagdasal, kaya may tinatawag na 40 days. Nag-40 days siya. Nag-fasting siya. No? Dahil wala siyang magagawa. Dahil alam niyo na mamatay siya. Na hindi lang namatay na mahulog siya sa hagdanan. And that's it. No. Because He meant to die, He meant to suffer that way. Kailangan maglabasan ng maraming dugo sa katawan niya. Because yung dugo na yan, ay yan ang simbolo. Dahil yung dugo ng tinatawag natin na blood of Jesus Christ is gagamitin sa pag-offer. It is an offer because Jesus blocked. Tinanggal niya ang barrier between God and people and man. Noong panahon before Jesus Christ, kapag nagkakamali o nagkasala ang tao, kailangan nila mag-ihaw ng hayop at mag-offer ng dugo. Dahil sa nangyari sa ating Jesucristo, we could pray directly to His Father and ask forgiveness. Now, saan doon papasok na ang tagapagsalbay kapatid ko? Na mismo nga siya. Ito po ang sinabi. For the information of everyone, Manuel ho ang tawag ko sa ating kapatid na si Ruben Durayclayo Jr. po. Noy, alam mo bang tagapagsalba ang tawag sa iyo ng mga tao? Yung mga fanatic mo? Ano yun, game? Tagapagsalba ka raw, ikaw na daw ang Savior. Ano yun, hihihi? Kabaliwan naman yan, Ging. Ano ba yan, Ging? Nagtatago nga ako, di ko nga masalba sarili ko, sila pa masalba ko. Ha? Diba? So, Noy, is it okay if I tell the members? Please, my honor, Ging. Ako natatakot para sa inyo. Kayong mga patotoo, bangungo, manloloko association, ano ba ang ihaharap ninyo? Kahit sa mismong kapatid ko na ating Supreme President. Totoo ba talagang gusto ninyo siyang makalaya? Totoo ba talagang gusto ninyo siyang makalabas? O gusto lang ninyo noon na nagtatago lang siya at nakikita ninyo at napupuntahan ninyo dahil kayo mga nandyan, kayo ay nakikipagkita sa kanya nung siya ay nagtatago pa dahil sasabihin niya galing akong Bulacan, ganito, diba? Totoo ba talagang gusto niyong maging malaya ang ating Supreme President? Mamaya, sasagutin ko yan. Ano ang totoo? Kung talaga gusto niyo makalaya siya.